Paano kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay may dumating na mga bisita sa bahay mo? Tatanggapin mo ba sila o matatakot ka? Dear Kuya Alex, pagkatapos kong maghapunan ay pumasok na ako sa kwarto para matulog. Bandang 8:00 po nang makaramdam ako ng antok. Kagad naman po ako nakatulog pero 3 oras lamang dahil agad din po ako nagising bandang 10:00. Lumabas po ako ng kwarto para mag-CR at dun ko nga po napansin na hindi pa rin tapos kumain ang mga kasama ko sa bahay. Andun pa rin sila sa hapagkainan, nakaupo. Mga pre, andyan pa rin kayo. Di pa rin kayo tapos kumain. Lakas ng amats nyo mga pre. Ang biro ko sa mga kasama ko. Kagad po akong pumasok sa kabilang kwarto kung saan ay doon po natutulog ang 3 kong kasama. Ako po kasi ang may-ari ng bahay at libre lamang po silang tumitira sa akin. Napansin ko po na nakaredy na pala ang tutulugan nila. Pero bakit nandun pa sila? After nun ay pumasok po ako ng CR at paglabas ko ay andun pa rin sila nakaupo at hindi pa rin umaalis. Nakakapagtaka dahil ang tahimik nila at hindi kumikibo. Ating gabi na, subalit wala pa rin silang kibo. Kagad akong bumalik sa kwarto ko para matulog. Pero kahit anong gawin ko ay ayaw pa rin matulog ng mga mata ko. Nawala po ang antok ko at doon ako nagpasya na lumabas ng kwarto upang makipagkwentuhan sa mga kasama ko. Sa paglabas ko po ng kwarto ay andun pa rin sila at hindi gumagalaw. Ultimong batukan mo ay hindi pa rin po kumikibo. Doon ako na bad trip sa kanila dahil napakatahimik po nila at ayaw magsitulog. Ano ba? Di ako nakikipagbiruan sa inyo. Umayos nga kayo. Ang sigaw ko po sa kanila dahil nga po sa sobrang inis. Subalit, bakit parang hindi nila ako naririnig? Wala pa rin silang kibo at nakatulala pa rin. Ang mga mata nila ay namumula at talagang nakakakilabot ang mga itsura nila at parang hindi mapinta. Ilang minuto po ay nagsalita ang isa. Ang hirap paniwalaan. Ang buhay ay kawalan. Sa Diyos ay pinaniniwalaan ng matagal. Ang buhay ni numan. Ito po ang sabi ng isa kong kasama na si Joel. Kagad po ako natakot Kuya Alex sa sinabi niyang yon. Anong ibig niyang sabihin? At ilang segundo pa ay biglang pumasok sa isipan ko. Sila po ang mga kaibigan ko na kasama ko sa trabaho na pinatira ko dito sa bahay ng ilang buwan ng libre. At kaagad ko pong naalala na isang buwan na pala silang patay. Matapos nga pong madisgrasya ang sinasakyan nilang bus pauwi ng probinsya at ako na lamang pong mag-isa dito sa bahay. Habang naalala ko yun ay nanginginig na po ang buong katawan ko sa sobrang takot. At after nun ay hindi ako makagalaw at nanginginig ang mga kamay ko at paa. Bigla po silang lumingon sa akin at lumiti. Pagkatapos nun ay tumayo silang 3 at nagtungo sa kabilang kwarto. Ang kwarto nila na dati nung nabubuhay pa sila. At bigla ko pong naalala na Sabado pala ngayon. Bukas kasi wala kaming pasok. Kaya't natutulog po sila dito lagi kapag Sabado. Kahit takot at takot ako ay naglakas loob pa rin po akong tumungo sa kwarto nila at binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto. Binuksan ko ang ilaw at wala na po sila doon. Medyo kumalma ako ng mga oras na yon. Akmang papatayin ko na ang ilaw nang bigla ko silang nakita na nakaupo sa upuan at nakatingin sa akin at sabay ngumiti. Bigla akong napasigaw sa takot at tumakbo ako palabas ng bahay dahil may kasama na silang matandang babae na nakatayo. Nakitulog po ko noon sa kapitbahay ng mga gabing yun at kinabukasan ay nakapag-decide ako na bumalik na lamang sa bahay ng mga magulang ko. Binabala ko rin po na ibenta na lamang yon pero hindi pumayag sila mama. Dahil nga po sa ayaw ko nang maulit pa ang ganong kababalagan, kaya ako na mismo ang umalis sa dati kong tirahan. Sumusulat, Arnel.